Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat. And of course, eto na naman po tayo sa ating kalinga sa OFWs. At syempre, ang ating makakasama dito walang iba kundi ang aking idol muna. Ang aking idol, si Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Miss you. Yes, parang di tayo nagkita nung isang araw. Okay, magandang araw po sa inyo. I keep texting you. Sabi ko, tuloy ba? Kasi minsan, ginagawa mong Wednesday ang program. Nagugulat ako kaysa sabi ko, buti na lang I stayed kasi wala akong driver. So, nasa bahay lang ako. Oh, maglalakwatsa ka na naman. Hindi, wala pa. Wala pa daw. May radyo lang ngayon 12 and then radio at 5 o'clock. Ma'am Cora, ano so, siya? I'm homebound. Ma'am Cora, wala kang sounds. Nawala ka. Yan, sige sir. Ma'am. Okay na? Okay na po. So, Ma'am Cora, ikaw malakwatsa ka din ha. Ang dami mong meeting na inaatinan ha. Ha? Well, kahapon ay nagpunta ako sa Batangas. Nag-call ako kay Governor Hermilando mga apelyido nakalimutan ko. Anyway, Governor ng Batangas na kasi dun sa yung batas na kailangan tulungan ang mga social welfare magkaroon ng pondo. Yes. Mandanas law. Sabi ko sa kanya, advocate ako, kailangan malaman natin aling mga syudad, aling mga munisipyo, aling mga probinsya ang nag-i-implement ng Mandanas law. Kasi ang Mandanas law, may pera sila para tumulong sa mga mahirap. It's really a social welfare advocacy. Kaya, and I think ngayon, maski sa ating, sa mga overseas Filipino, makatutulong dahil kung pupunta sila sa social welfare, may pera na pwedeng magamit ng mga overseas Filipino under social welfare. Pero ibig sabihin, paano sila makakapunta doon? DSWD talagang pupuntahan nila? Yes. DSW pupuntahan nila. And of course, ang OFW meron naman ding programa Department of Labor and of course the Department of Migrant Workers. Parang dalawa na. Bali tatlo tutulong sa OFW. Pero dapat meron tayong Ma'am Cora. Siguro sa pamamagitan mo, pwede mong idikit tayo. Di ba? Ikaw mismo para makatulong tayong diretso. Well, alam mo, kaya lang hindi ako masyadong makadikit. Dahil wala na akong kakilala sa Wala na akong kakilala sa DSWD. Mahalaga na, alam ko meron yata isang undersecretary pa. Pero, iba-iba na yata ang programa nila kaya mahirap alamin at hindi naman nag-aanyaya ang mga secretary na tanungin paano ba makatutulong yung mga dating secretary. Anyway, ayoko nang mag-insist. Siyempre, may panahon nila ngayon kung anong gusto nilang gawin. Pero maganda din ma'am na makakahingi sila sa inyo ng ng mga alam niyo yon, mga technique, yung mga ginawa niyo noon. Hindi, ako nakita ko lang ang OFW hindi lang limited sa overseas employment. Ang pamilya nila nangangailangan ng tulong. So dapat alam nila ang serbisyong pwedeng makuha sa Department of Social Welfare, anong serbisyo. Kasi alam ko na narinig ko si Secretary Kakdak ang tinutulungan niya yung mga problema abroad na umuwi. And I think malaking bagay yun kasi sa halip na sa social welfare pa sila pumunta, meron ng Department of Migrant Workers
na tumutulong sa kanila. Yun, oo nga, tama din. Pero alam mo, minsan, siyempre, hindi naman sila migrant workers, di ba? Katulad mo Yes. na alam mo kung paano talaga anuhin yung laruin, yung mga rights and welfare nila. So parang, ako naman, ang tingin ko doon, Ma'am Cora, parang pwede tayong di ba? Yes. Ako naman, Makipag-coordinate. ang tulong natin, pwede natin sabihin sa mga migrant workers, sa mga may problema sa Department of Labor, paano humingi ng tulong. Kasi hindi naman pwedeng pupunta lang doon na walang papel. Yes. Yung Hindi sinasabi proseso. kung, yes, Oo. kung Pero ano ang sige. background nila. Titingnan natin, Kailangan, Ma'am Cora. ideally, merong referral, kaya nga, yung NGO mo na kakampi, ay mahalaga na kilala ng mga ahensya na yon. Ako, maybe, I can serve para volunteer to be able to help, to connect. Yes, Kasi, yes. alam mo, palagi kong tinatanong, sino ba ang happy ngayon doon? Sino ba ang bureau director doon? Kasi kung hindi natin alam, dapat Yes. isang pitulok mo lang, alam mo Oo, na kung sino oo. lalapitan. Sige, Ma'am Cora, ayusin natin yan. Although yung mga natin sa labas, ang nakuha naman nila Alam sa na mga alam. susunod. Alam nila kung sino ang pupuntahan naman ng mga ambassadors nila. Yon. Sa Kuwait, meron na tayo. Sinabihan na tayo dyan. Ano po? At syempre, dito sa Saudi Arabia. Kung matatandaan nyo po, nung Sabado, Ma'am Cora, ibabalik na kayo. Yes. Maging proud kayo sa kakampi. Kasi may isang emergency, Ma'am, sa Saudi Arabia. Tumawag sa atin, Lunes, Riyadh, no? Ang sinasabi nga, lalabas daw sa ospital, pinapalabas ng pilit nung ospital, plus hindi na nakialam yung kanyang employer. So, sabi, saan ako pupunta? Sabi niya ganyan. Wala akong papers na dala-dala kasi mahirap mang lumabas sa Saudi Arabia nang wala kang Yes. papeles na hawak-hawak. Tawag ngayon sila sa atin dito, Ma'am Cora. Ayun, dahil may community tayo dun sa Saudi Arabia, natawagan natin yung isa, Miss Mila Lapus, Ma'am Cora, kung nakikilala mo, Yes, na-interview natin yes. dito. Si Miss Mila Lapus, tulog pa nga sila, kinukulit ko na eh. Tapos si Arthur, yan. Yung dalawa na yan, Ma, sabi ko, meron tayong ganito, binigay kasi yung address. Alam mo, Ma'am Cora, Puntahan nila. hindi po sila ang pumunta, pinuntahan mismo ng ating mga, opisyales, di ba? Okay. Oh, ang cute kasi sa Riyadh, malapit lang yun. Sila medyo malayo-layo pa. Pero yung sabihin, nakatulong tayo, ASAP yun. Ma'am Cora, Yes. kinilabutan nga din ako. Oo. Ang tawag doon talaga sa lingwahe namin, information referral. Yun. Kasi binigyan sa yung information, ni-refer mo. Ang proseso nun, advocacy. You become an advocate. And I think our radio program is precisely that. Kaya mga tumatawag, mga nanonood, alam nila, tawagan ka lang, tawagan ng kakampi, tapos alam na natin kung sino, kasi may mga naging panauhin na tayo. Opo. Of course, ako ay wala na akong record doon, so tatawagan na lang natin ng kakampi dahil sila magsasabi sino ang contact sa gano'n. At saka ang feeling ko din, ngayon kailangan pa rin nating alam natin yung lahat ng mga employment agency dito Opo. na nagpadala ng mga tao. Yes. Kasi more than anybody else, sila ang may karapatan na malaman ano nangyayari sa mga tao na padala nila sa ibang bansa. Yan. Minsan kasi akala problema lang yung nagagali tayo sa mga overseas na mga ahensya. Hindi nakikita na malaki din ang responsibilidad na tumulong sila pagdating doon at kung nandoon magka-problema, meron pa silang accountability. Yun, opo. At syempre, alam mo naman, kaya nga may agency, meron sila kasing tawag dito, pananagutan sa mga kanilang pinapalabas. At yun ay nasa batas. Yun nga. Siguro, susulatan natin lahat ng mga agencies. Tayo makipag-coordinate. Okay, di ba? Imbitahin din sila. Yes po. Oo. Okay. Kung ano na, kasi right now, maraming mga agency nag-a-advocate sa Ireland, nag-a-advocate sa Germany, para patuloy ang kaalaman ng mga tao na ilang ba ang nandun na. Kasi pag kinukwentong libo-libo na ang nasa abroad, parang nakakaawa na wala tayong alam kung ilan yun. Diba? Yeah, opo. Sige, Ma'am Cora. Ma'am Cora, may na-interview tayo from South Korea, kani-kanina lang. At gusto ko ipalabas dito at magkomento ka after this. Kasi sige, sure. Successful na OFW, 19 years old lang siya nang dumating sa bansang iyan Korea. bilang isang teacher, English teacher.
Pero ngayon, Ma'am Cora, alam mo ba, noong 2013, in the name of the Lord daw, nagtayo ng kanyang business. Ha? Tingnan natin. Ma'am Cora, matutuwa ka dito. Si Miss Abby Good. Kim. Okay. Kailangan natin good news. Yes po. Sige, palabas na natin, be. RB, palabas na natin. Si Miss Yes, Kim, po, tama Abby. Okay. Yes. Miss Kim, Kim ang itatawag ko sa'yo, ha? Batang-bata Yes. ka pa. Kala ko nga, ano, may pamilya ka na ba dyan? Yes po. Ah, talaga, may anak ka na? Ayan. Yes po. Ay, para naman kabata mo. Okay, so Miss Kim, anong nagpunta So, ka dyan? Koreano ba ang Anong asawa niya? Trabaho mo, estudyante Koreano? ba? O Opo, trabaho ka yata. talaga? Diyan sa South Korea. Yes Eh, po, hindi- ma'am. Yung unang work ko po rito sa Korea, ma'am, naging English teacher po ako. Tapos Okay. Korean tourism din po ako Yan. dito, ma'am. Nag-tour guide po kami ng mga foreigners dito sa bansang Korea, ma'am. Mhm. Yan, ma'am. Tapos, Mukha ka na nga Lord, Koreano eh. Patuloy po Oo hanggang nga, 13 idinalangin years ko po na siya. sa Diyos kung lulubin po niya, magkaroon po ako ng Philippine store na magiging pagpapala din po sa karamihan. At binigay naman po ng ating Lord. Thank you, Lord po. Naingit ako sa'yo. Anong klaseng Filipino store mo? Anong store mo? Ma'am, ang store daw niya, ma'am, ay para mga Filipino product. Ah, Galing sa galing. Pilipinas. Tapos doon, meron pa siyang, ma'am, yung, ang tawag doon, yung padala, yung mga package. Oo. Oo, meron siyang Ano, ganun. yung mga boxes Oo, na ang papadala. OFW boxes, di ba? Yung mga ganun. Oo. Napaka-successful. Balikbayan boxes. Yes, balikbayan Parang boxes ganun. po from South Korea going to the Philippines, yung ganon, di ba? At napakaganda, Ma'am Cora, kasi sa buong buhay niya, teacher lang yung gusto niya. Nakapag-isip lang siya dahil gusto niyang makatulong nga din sa ating mga Pilipino. Di ba yung iba nga, Ma'am Cora, ikaw nung nandun ka sa, dun sa US ka, Abroad. di ba? Nasa abroad ka. Di ba hinahanap mo yung mga Filipino food? Di ba? Yeah, actually, at that time may mga tindahan na pero hindi pa ganun ka-develop. Usually, ang pinupuntahan, Korean store Yes. na nandun yung mga Philippine product. Yun, ganun po Mga- sa kanya, oo. Ma'am Cora. Sige, tuloy natin, interview natin, Ben. Sige, go ahead. Arby. Okay, so napakabata pa niya, Ma'am Cora, di ba? Yes, and she's so ako, pretty. Okay, Miss Abby, ang tanong ko ngayon sa iyo ay, bakit mo pinili diyan sa Korea instead sa Pilipinas? Noong mga panahon mo, that was, sabi mo, 19 years old nang ikaw pumunta diyan sa Korea. Yes po. Actually po, tinatanong ko rin po yun kay Lord. Pero may God's way po pala si Lord na dito po yung magsisilbing katawagan ko para makakilala po sa Panginoon. Yun po yung kinikilala ko kung bakit napunta po ako sa Korea. So, nung pumunta ka dyan, talagang magtatrabaho ka lang as a teacher, right? Yes po. Pero diyan ka nakakita ng ng iyong partner. Yes po. May dalawang babies na rin po kami. Nasa third year high school. Yung isa yung panganay po. Tapos yung pangalawang bunso po namin is nasa grade 3 naman po ng elementary. So, malaki ang gap. Pagkatapos mo Talagang- magturo bilang isang teacher, na English teacher, Tapos Yeah. ano pa yung, after that, how many years ka nagturo ng English diyan sa Korea? Yes, ma'am. Siguro yung English teacher ko po, ma'am, medyo kasi part po siya ng tinatawag na Damuna. Damuna po yun yung mga asawang Koreans organization na mga may bata po, na mga anak. Doon po ako nagturo. Tapos napasuhan ko rin po yung mga companies na may mga Koreans na offices na kailangan po nila mag-aral ng English. Kaya Yes, napasok yes. po ako, ma'am. Siguro tingin ko lang, ma'am, nasa continuous siguro po na mga 5 years to 6 years. Ganun po, ma'am. Yun. So, hindi ko mawari, nagtatrabaho ka. Bukod dito, may nagtatrabaho ka pa sa iba. Ano ba yung trabaho pang iba? Bukod dyan sa ginagawa mo, may introduce natin lahat. Ipapakita natin yung trabaho mo doon dyan sa Korea. Yes, po. Yung isang proyekto mo dyan. So, ma'am, Yes. bakit nagwo-work ka pang iba? Yes po, yung kadahilanan po ng aking work, kaya pansamantala nag-work po. Actually po, ma'am, yung pinakaplano ko talaga kung bakit ako pumasok sa isang kumpanya habang sarado yung store ko po ng umaga hanggang hapon kasi wala nga pong customer that time kasi nasa trabaho pa po yung mga
OFW Yes. sa mga Pilipino. Kaya sinasamantala ko po yung vacant time ko para may pag-work muna sa iba. Kasi yung pinaka-main reason ko po Yun, Ma'am Cora. Tingnan mo ha, meron na siyang napakagalaking store, plus meron pa siyang mga balikbayan boxes. Nagtatrabaho pa siya sa umaga. Bakit ganun? Kasi sa Korea, very productive sa Korea. Mhm. In fact, nakita ko din, kasi nakarating din ako sa Korea, Mhm. at may mga estudyante akong tumira sa amin. Mhm. Nakita ko sa kanila, very important education. Mhm. Number 2, pag ang sa buhay nila, kailangan productivity. Mhm. Kaya doon, ang unang pinupuntahan namin doon, yung bilihan ng sapatos, bilihan ng bag, talagang ginagawa nila ang lahat para ma-ensure na aalis ka sa Korea na meron kang nabili. Yun. Sapagkat parang at the time alam mo pupunta ka doon dahil mura. Mm-mm. Kaya I am sure ganun din naman ang mga foreigners pagpunta sa atin, naghahanap din ng mga murang bilihin. Ma'am Cora, alam mo ba, sabi nga nung isa yung isang araw daw niya, pagka siya ay talaga nagtrabaho, 5,000 pesos agad yun. Ang ganun Of course. kita. Ang laki, lipat na tayo. Diba? Mataas ang pera doon. Ang problem natin, hindi lahat nakakatrabaho. Mm-mm. Bakit? Dahil unang-una, ang kalang natapos ay hindi suited sa mga bakante. Mhm. Kailangan isipin, ano ba yung mga bagong mag-aral ng kung anong sa TESDA, anong trabaho ang available Dito sa Pilipinas. sa Pilipinas. Hindi na muna abroad. Kasi pag magaling sila dito sa Pilipinas, pwede silang mag-abroad. Ang palaging kwento ko yung nagre-repair ng television namin. Mm-mm. Sa abroad, hindi na nire-repair ang television. Tinatapon na yun Talagang tinatapon na lang. Mm-mm. Pero kung siya, nung pumunta siya, hindi ko alam kung saan siya napunta, pero nakapunta yata ng Amerika. Mhm. Aba, talagang umasenso na dahil may kakayahan. Yan ang palagi ko sa tuwing. Kailangan pag aalis ka, may kakayahan ka. Yun. O, sunod Ikaw na pa alam. natin ba, Be? RB? Sige, pakita nyo na. Pakinggan pa natin? at i-sapi sa isang kumpanya dahil nais ko po sana pumunta sa Israel kasama yung family ko sa magtutour po kami sa Israel. Kaya Yes! nais ko sana mag-ipon ng Dapat pera, magpunta, papunta po basta. sa Israel. Basta Ako naman, katoliko, dapat Ako naman magpunta. nag-iipon Kaya lang, papunta dyan sa may Korea para magulo makita ngayon ko doon. kayo. Ayop, Diba? hindi Diba? kayo Yung pupunta mga sa ganun. mga Pero yung sinasabi magulong nga lugar. natin, I would like to congratulate you. Kasi ang successful ng mga business, paano mo naisip na magtinda ng mga ganyan at magkaroon ka ng, kasi napakalaking proyekto niyang ginagalawan mo, Miss Kim Abby. Ha? Yes, po. Paano mo ginagawa yan? Ang dami mong Yes, ginagawa ma'am. Mm-mm. Paano? Kaya nga po. Yes Paano? po. Sa biyaya po ni Lord. Yun nga po yung tulad po na sabi ko kanina, ma'am, sir, na actually pinray ko po yun sa Diyos nung una po nga ng panalangin po na kung loloobin po niya, bibigyan niya po ako ng Korean, na Philippine store dito sa bansang Korea at Mm. ipinangako po sa Diyos na gagawin ko pong maging pagpapala po yun sa karamihan. At alam naman po ng Diyos yung laman ng ating loob. Kaya ginagamit po ng Diyos yung store na ito para maging pagpapala po sa karamihan. So kung ito ay galing sa Diyos, I believe na ito yung nagbubunga. Kaya hanggang ngayon po nananatili yung store na ito. Actually po since 2013 pa po ako sa business. Okay. So, sino sumasalo, Ma'am Miss Abby? Sino sumasalo dito sa Pilipinas ng mga Ayun po. product? Yung yung mga anong tawag dito, yung mga bagahe. Opo, Balikbayan yung box. mga Philippine groceries items po natin, ma'am. Kinukuha ko po sa isang supplier na Korean dito sa bansang Koreans po, ma'am. Yes, Kinukuha mo oo. din. Alam mo, So, hindi ang galing dito Kim, sa Pilipinas. apelyido yan Kim, di ba? Opo, ma'am, opo. Kim. Oo. Abby pangalan niya. Kaya, ang una kasi, apelyido, bago pangalan. Kaya Kim Abby yan. So Sa sa atin, Korea. Abby Kim. Oo. Sa atin, Abby Kim yan. Sa kanila Pero na sa una kanila, yung una apelido. apelyido, yes. Kaya sabi ko, Miss Abby, bakit baligtad? Hindi na nasagot. Pero Ma'am Cora, no, di ba? Bata pa, no? Bata pa yung mukha eh. Di ba? Pero Kasi matututo ka naman sa Korea ng kasipagan. yes. Oo. Kasi talagang may panahon na parang matulog. Pero talaga yung mga kalalakihan doon, mahilig sa alak, Okay. mahilig minom. Oo. Kaya Sojo ang yun. iba, hindi nagdadala ng kotse dahil hindi sila magdadrive, magta-taxi na lang sila. Oo nga. Hindi nagdadrive. Para delikado kasi.
for accident. Yun. Kaya sabi ko, may precaution na rin sila para huwag sila ma-aksidente. Mhm. Pero Ma'am Cora, napakaano niya, no? Yung parang gusto niya lahat. Isipin mo, meron na siyang ganitong proyekto. Aba, Yes. nagtatrabaho pa, no? Panibagong Oo. trabaho. Pero kailangan mag-ingat siya kasi baka magkasakit. Yes, Yung yun naman. sa dami ng ginagawa. Nakita ko minsan, di mo naman alam magkakasakit ka. And I think it happened to me. Kasi akala ko wala akong sakit. Pero nakita na, sa bagay, sa age na 81, 82, parang panahon na para singiling ka sa mga nagawa mo ng Pero, dati. di ba sabi nga, Ma'am, in God's grace, di ba? Yes. God Correct. will provide, ika nga. Sige, panoorin pa natin yung iba. Sige. Parang May contact din po ako, ma'am, na isang tao na Pilipina naman po siya. Umuwi siya sa bansang Pilipinas. Kumbaga tinatawag po natin silang mga biyahera. Yan po. okay. Pero Yun, taga-Korea. Yung mga parang bihayera. Koreana din. o Pilipina? Koreana din po. Ka pa, meron ka pa sa taas, no? Yung, alam mo yung ganon? Yun ang Alam gusto mo, ko, sa, di sa ba? Amerika, Pero, gaano mga kalakas ba itong business na ito? Mukhang Oo. malakas naman eh. Di ba? Alam mo, Yes, Fer, ma'am. Sabi sa nga Amerika, po ng Lord, marami mga pong Koreana customer, ang lalo na mga po pag- may-ari ng parlor Ma'am. sa Amerika. Opo. Ang Mga may-ari nito yung mga Koreana ang Koreano. may-ari ng parlor. Dapat pala nag-stay ka dun, Ma'am Cora, sa US. Ang dami mga business Hindi. pwede, di Ano ba? naman, at the statue, turista na siya. Pupunta nga siya sa Israel eh. Kaya turista na siya. Mm-mm. So may sinasabi, Nakita mo yung mga picture. Ma'am Cora, may sinasabi ka kanina. Sabi mo, pag ikaw ay Kristiyano, dapat pumunta ka Israel. Right? Yes. Mm-mm. Yon. Ikaw ba nakapunta na din doon, Ma'am Cora? Yes, kasama ko si Sonia Rocco, inimbita ko, 2009. Ah, okay. Oo. Mm. Pero, siyempre, may edad na ako noon. Bali, 68 na ako noon. Mhm. Kaya, pag kami sa biyahe, sumasakay kami, kalesa, kabayo, whatever. Mm-mm. Sapagkat hindi mo na malakad. Mm. Mga lugar na lalakaran. Siguro. Kaya, ang suggestion ko, kapag, aktibo ka pa, Doon ka mamasyal. nakakalakad, that's when you should go. Pag matanda na, mahirap na. Because, Oo. when they're matanda na. But when we traveled, nung sa Europe noon, ano lang ako, 1972 eh. Mhm. So, bali, 51 years old lang ako, no? Mhm. Kaya kung iisipin ko, kung titingnan mo yung sa edad, dapat pwede ka pang magbiyahe. 40, 50. Ang 60, medyo ano na rin eh. Oo. Kailangan, hindi na masyado. Konti Oo. na lang. Ma'am, may kasabihan nga, Ma'am Cora, nung mga bata pa tayo, wala pa tayong pambili ng pagkain. Ano naman? Yes. Tapos nung nagkatrabaho ka na, hindi mo naman pwedeng kainin yung mga pagkain na yun kasi hindi na pwede. Ano ba At kung may yan? trabaho ka, hindi ka makalis sa trabaho dahil kailangan mo yun para makaipon ka. Pag nakaipon ka na, matanda ka na, hindi ka rin makagawa yung gusto mong gawin. Yun nga eh. So, anong gagawin? Samantalahin natin yung ating pagiging younger. Di ba? Okay, tuloy-tuloy Oo. pa rin natin itong interview natin. Sige. Tingnan na natin kung ano Alright, nagiging problema yun. niya. Baka gusto mo akong pahinante. Yes, ma'am. Pero di ba mga Koreano, mahilig Pero gusto uminom? ko kasing yes, opo. Nag-happy-happy sila, Kasi mga marami gusto Koreano. pumunta dyan. Ikaw pala yung nag-aayos din ng mga papers, di ba? Yan yung Yes, isang ma'am. maganda. Oo. Siguro bigyan mo kami ng quotation tapos para ipapakita ko nun sa iba. Yes, Oo, ma'am. di ba? Kasi dapat Pilipino to Pilipino nagtutulungan, right? Yes, Di ba? yes, ma'am. At Yes, dito ipapakita rin natin yung mga ginagawa mo, ma'am. Yung mga ano mo ha, yung mga proyekto mo Products. na ipapalabas namin dito, Miss Abby. yes, yes, ma'am. Oo. Pero bilang isang alam ko busy ka din, may sabi, paano lumakas ang loob mo para magganyan? Ako believe sa ganyan, yung malakas ang loob sa pagtayo ng mga ganyang business. Ma'am. Yes, ma'am. Actually po,
nung una, ma'am, nung bago ko po siya itayo, talagang hindi ko po alam pa paano po magsisimula. So, unang-una po, maging practical po tayo. Kung Philippine store yung gusto mong i-open dito sa bansang Korea, kailangan mo pong mag-survey sa ibang mga Philippine store din po. Marami din po ako kasing kakilala mga may-ari ng Philippine store dito sa bansang Korea, mga ninang at ninong ko po dito sa kasal dito sa bansang Korea. Kaya dinadalaw ko po sila, humingi rin po ako ng tulong sa kanila at saka gabay kung paano po dapat magsimula yung isang Philippine store dito sa bansang Korea. So nakakuha po ako ng mga informations, mga guidelines. Doon ko po siya nasimulan. Sa tulong po pa rin po ng Panginoon po yan. So after po niyan, pinag-aaralan ko po, pinagsusumikapan ko kung paano pa siya lalo lumago at maging mas kagamit-gamit at mabunga at kung paano makatulong sa mga kababayan dito sa bansang Korea po. Kasi tama yun, di ba? Sabi nga ng nasa itaas natin, di ba? Kapag meron kami blessings naman na iaabot sa iba, no? Yung mga ganong klase. So, siguro yung pag-aayos, bigyan mo kami ng mga quotations yan, kung paano para mailalako din natin dito sa mga gustong pumunta dyan, di ba? Meron ka, nasa tourism ka, no, ma'am? Yes, ma'am. Sabi ko na, kasi sa ganyan, halimbawa, masasamahan ba sila o meron ka rin mga staff na sasama para dun sa mga pupunta dyan para mag-tourist? Meron kang ganun? Yes, ma'am. Actually, wala na pong kailangan ng staff, ma'am. Kahit personal mo na pupunta rito sa bansang Korea, wala pong problema yun, ma'am. At least may visa po kayo dito papunta sa Korea. Pwede po kayo magbitbit ng kahit anong mga Philippine products na hindi po bawal sa airport. At that time, ma'am, kung may mga contact po kayo sa mga Philippine store dito sa bansang Korea, pwede nyo pong ibenta yan, ma'am. Ayun, hindi sila ganun mahigpit. Yes. Hindi kasi ang ekonomiya ng Korea ay talagang open na open. Kaya so walang problema. Si Abby na talagang alam na niya kung ano yung pwedeng magawa. At dito naman, marami din Koreano ang nag-open naman ng mga restaurants. Yeah. Sa Beautiful Homes. Maraming Korean store dyan eh. In fact, kung gusto mong mura na masarap, Korean food ang kunin mo. Pero Ma'am Cora, nakita mo ba yung kutis nila? No? Di ba may na-interview na tayo dati? Ang ganda, nagbebenta sila. Ang ganda Iba-ibang kalang naalaga. Alaga talaga yung kalang kutis. Tsaka siyempre, hindi naman ganun ka sobrang lamig. Hindi naman sobrang init, di ba? Yes. Apat din yung kanilang dun di ba? Apat din. Oo, may season sila. Pero season. yung kanilang kimchi ay talagang pinipreserve nila. At kung kailan winter, kakainin nila kasi pagkain, manghang. Bagay yun sa malamig. Kaya, Yun, diba? So, ang ganda. Siguro ko, nasaan ang retrato? Patingin pa natin, si Abby pa rin, tingnan natin si Abby. Pero magkano yung kung dyan kukuha, nasaan ang retrato? Ma'am Cora, hindi ko nakuha nagmamadali siya. Same lang po, ma'am. Sige. Kwento mo na lang, kailan ka nagsimula, paano nag-prosper, at saka ang dami ng Pilipino. Yes po, kasi po yung para po sa akin, I believe po talaga, yung partner ko po dito sa business dito, yung Diyos na nagbigay sa akin, na ipinagkatiwala po sa akin yung business. Kaya yung kalakasan na aking kinukuha po lagi. Alam naman po natin, masyado po tayong pagod. Actually po, ma'am, may minamanage po akong Philippine store, tapos naipag-work pa po ako sa company. Isa rin po ako magulang ng 2 bata, at nag-aaral din po ako ng theology class kapag gabi. Kaya buong araw po talagang wala po akong time, masyado po siyang busy, pero hindi po ako napapagod kasi alam ko po, Diyos po yung kaakibat ko, Diyos po yung aking kapartner, at Diyos po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para magawa ko ang lahat ng mga bagay nito para sa kanyang kapurihan. Pero, ano naman ang trabaho ng asawa mo? Partner mo. Pero pareho silang nandun, Ma'am Cora. Di ba? May ganun eh. Parang professor. Po, ma'am. Actually, alam ko po, ma'am, 2013. Yes po, ma'am. 2013. Yes, doon mo tinayo yung business mo, di ba? Yes, ma'am. Doon ko po na-start na yung mag-pray kay Lord na bigyan po ako ng Philippine store po. Yun, ang ganda eh. Papakita namin dito mamaya yung mga, kasi di ba pinadala mo kay Pastor? Yun, ginagamit yun. So, pwede namin paano dito, no? Pati siguro, ma'am, pati yung tourism na mo ay pwede mo ipadala sa amin dito para i-alok natin, no? Dito, sa mga kaibigan natin. Oo. Kasi gusto rin natin, siguro yung partnership din natin with you at saka yung Kakampi Online,
ay nandyan, di ba, yung ano natin. At Kasi saka, may mga ako world nga, yan. kumbinsido At ako. siguro, ma'am, ang sinasabi Na nga kung dito, may baka pwede mo raw opportunity. batiin ang ating mga kababayan dyan sa Oo. Korea, plus dito sa Pilipinas, pero hindi Tagalog. Ayan. Ay, hindi pa na. Koreano dapat. Sa Sige nga po, Korea ma'am. po. Oo. So, ma'am ko, Ang pinabati ko siya. kukwento ko, Oo. meron akong na-meet dyan nung magpunta ako sa Korea, tsaka miski sa Vietnam, sa ibang lugar. Talagang hanga ako kasi may Jollibee. Ay, sa Korea? Jollibee. Hindi, when I went to Vietnam. Hindi, Vietnam. pero ang kwento ko sa Korea, may na-meet ako na caregiver sa isang bata, Mhm. infant. Mhm. No, I'm sorry, I think 2 years old. Mhm. Sabi ko, nag-aalaga ka dito, may anak ka ba? May anak siya na iniwan, na infant, mas bata. Sabi ko, ba't mo naman iniwan yung anak mo para lang mag-alaga ng bata dito? Samantalang ikaw may sarili kang anak. Kaya ko naman kinukwento yun, sana lang, yung mga ina na may maliit na bata, huwag muna silang umalis. Umalis, Hanggat oo. hindi malaki yung kailangan. Yun Alam mo, lang. Ma'am Cora, ang pinaka-dabis. Ako hindi ako nagtrabaho nung bata pa yung mga bata eh. Mahirap kasi, di ba, ipagkatiwala mo sa Yes. iba. Parang ako nung 5 years old, 6 years old, doon ako nagsimulang mag-work. Tama. Di ba? Pinagbabawalan din kasi ako ng nanay ko noon, yung mga panahon. So, ikaw sa sarili mo, Ma'am Cora, ayaw mong umalis ang mga kababaihan at magtrabaho sa ibang bansa kung may iiwanan sila dito na infant pa rin. Yes. At ang gusto ko, magkaroon sila ng panaginip, Mm-mm. dream, Mm-mm. na darating ang panahon na yung pinapuntahan nila, mapupuntahan din ng kanilang mga anak. Yun. And they can work for it. Yeah. Kasi na panood ko yung interview kay Rico Hison Mhm. ni Corina Sanchez. Mm-mm. Ang sabi niya, bakit siya umuwi? Umuwi siya kahit malaki ang sweldo niya. Nasa London siya for, I think, 15 years. Patagal siya, nasa abroad. Mhm. You know why? Kasi ang father niya, 94 years old. Mm. Parang ang feeling niya, panahon naman para magsilbi siya sa father niya. So, ang ganda ng dahilan, di ba? Total, makakapunta siya anytime sa abroad. Pero ito, hindi na niya kailangang magtrabaho. Okay, pakinggan natin yung mensahe ni yung pagbati ni Miss Kim. Yan. O, sige. Okay, pabati muna natin siya. Okay. So, Ma'am Cora, habang inaayos pa ni yung apelido ang inuuna sa Korea pala. Yes. Oo. So, ganun. Alam ko na ngayon. Kaya Kim Abi. Mm-mm. Kasi Abi. sabi ko, gusto ko sana magtanong kanina, bakit mauna yung apelido? Although ang Kim, pwedeng first name Oo. na maraming Koreano, Kim. Mm-mm. Sa Pilipinas nga, ang daming gumagamit ng Kim na bilang pangalan, hindi Okay. apelido. Sige, pabatiin natin. Yan na. You were there for how many years? May pagsabakan muli sa ibang bansa po. Yun. Napakaganda. Ilang anak mo, ma'am? 2 po. Dalawa. Okay. So, Koreano na yung mga yan, ano? 2 po. Opo, ma'am. Binata na po. Hindi ka mukhang totoo yan. Ganda. Thank you, Siguro, Lord. So doon sa iyong, kasi gusto natin kasing i-promote din yung, kasi maraming taga-Korea din dyan. Yung iyong, ang tawag dito, yung cargo, di ba? May cargo Yes, kaya, di ba? Padala mo lahat sa amin yung kung magkano, at saka yung mga ha, Ma'am Abby? Yes, ma'am. At may mga messages ka ba tungkol sa mga salmo o kung ano man yung word of God? Yes po. Sige po. Yes po, ito po yung favorite verse ko po na nais ko rin po maging encouragement at saka enlightenment or kaliwanagan sa bawat isa na ang buhay po natin sobrang napakaiksi po. Kaya I pray na dapat po na malaman natin ang bawat isa, lalo na sa pagkakataong ito na marami pong napapakinig. Sasamantalayin ko na rin po na ang layo din po talaga ng Diyos, kaya nilikha niya ang tao, tayo po, kabilang po tayo doon, is to obey and fear God. Nasa Ecclesiastes 12:13 po ito. Kaya wag po natin kalimutan na wag po tayong makalimot sa ating Panginoon, na Obey magkaroon and tayo ng fear takot God. at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen po.
Salamat po, ma'am. Maraming salamat and I hope makakapagpasok ka pa sa trabaho. Kanina mag-usap kami ni Kuya Ace. Sabi may trabaho pa yan. Nag-iisip ako, may trabaho pa? Sabi ko, may ginagawa na siya. Akala ko naman kaya nga tinatanong ko, ito ba yung kausap namin nung nakaraan? Di ba? Yung pala, ikaw Yes, nga talaga. sa Korea talagang So, taga-saan ka po, busy ma'am? sila. Insert Kumbaga, po, ma'am. walang panahon. Pero, yun nga na, kinuwento ko, ang mga kalalakihan, mahilig uminom. Sa Kaya, hapon, ma'am? nagtataksi na lang sila pa uwi. Mm-mm. Kasi paano sila, ano ba tayo? Kasi nakainom Baka ma-aksidente o magdadrive. Parang Japan, di ba? Sa Japan, ganyan, trabaho na trabaho, tapos sa huli, sa hapon, Ma'am Cora, o sa gabi, nainom, Yeah. no, sila. Okay, pwede na ba? Talagang happy. Oo. Happy. Pwede na? Ipakita natin yung trabaho na ginagampan, yung kanyang store, at saka yung kanyang balikbayan boxes. Pakita natin. Ito, Ma'am Cora, yung Team Abby. Ito yung balikbayan boxes na nila. Cargo. Opo, cargo. Isang Pilipino, no, nakakapagtayo ng ganito kalaki na cargo. Ayan, Forex Cargo. Okay? Ang laki ng warehouse. Yes, ma'am, ang laki nga eh. Diba? Yun. So, okay. Ayan, ang dami, Ma'am Cora. Parang gusto natin sabihin sa ating mga kababayan, mangarap tayo. Di ba, Ma'am Cora? Yes. Hindi habang panahon tayo ay nangangamuhan, susunod tayo naman ang amo ng ating sariling negosyo. Pero kailangan maging masipag. Yes. Kasi minsan nakala nila, pag may trabaho na sila, okay na sila. Hindi ka okay. Mag-ipon ka sa tawag natin, sube, nakatabi, para mag-enjoy ka naman later in life. Napakaganda, di ba? At babati ba siya ng ano? Okay. Eto, tingnan natin yung Koreanong bati niya, ha? Ano dito, no? Pati Sige. siguro, ma'am, pati yung tourism na ano mo, ay pwede mo ipadala sa amin dito para i-alok natin, no? Dito, sa mga sige kaibigan po, ma'am. natin. Oo. Kasi gusto Sige rin po, natin, siguro yung partnership din natin with you at saka yung Kakampi Online, ay nandyan, di ba, yung ano natin. Kasi gusto ko rin may mga word of God, yan. At siguro, ma'am, ang sinasabi nga dito, baka pwede mo raw batiin ang ating mga kababayan dyan sa Korea, plus dito sa Pilipinas, pero hindi Tagalog. Ayan. Hindi pa. Koreano dapat. Sa Sige nga po, Korean ma'am. po. Oo. Sige Sige po, po. go lang ikaw, Miss Abby. Sige po. 안녕하세요. kababayan, 아니면 필리핀 사람들이 한국에 있는 사람들이 안녕하세요. 마부hay. At 다음에는 만나서 반가워요. Yun, galing. Pero gusto ko sabihin balik tayo. ang ating Ma'am Cora, ano sa'yo? Yes. Ma'am Cora. Pero Ma'am Cora, di ba, nakakatuwa na may mga ganitong successful na mga storya ng ating Yes. mga kababayan, di ba? Kasi lagi ang Oo. hawak ko, puro mga hindi magandang story eh. Yung mga problema, Oo. that Sa napapakita mo, yung mga successful. sabi mo Dapat kasi, makita. Ang tanong, paano siya naging successful? Yan, unang-una, spiritual. yes, sinasabi Talagang niya yun eh, panay di ba? dasal niya, memorize pa niya kung ano yung mga sinasabi sa Bible. Mhm. So, Talagang So, Kaiba. Oo. So, Ma'am Cora, may nagre-request eh. Yan, request sa'yo. Sabi, ayan, dami nanonood sa atin. Hello, Belberses. Hello po, yung mga taga-Korea. Hello po.
Okay, Ma'am Cora, ngayon kasi sa kanila ay alauna ng hapon, no? Gabi, Oo, hapon. dahil mauna ng oras nila, isang oras ang damang nila sa atin, parang Japan, di ba? Ma'am Cora, mga ano daw, tula? They miss the tula. O yan, pinauso Mga natin ng mga tula. tula-tula. Oo. Sige, tingnan Sige. natin. Okay, bago tayo Meron magtapos, no? Yan. Ayan. At abangan po ninyo ha, yung ating Chinoy Public Service. Makakausap natin diyan ay ang Brigadier General Alejandro ano apelyido niya? Naknak. Ayan. Ma'am Cora. Sige. Itong isang babasahin ko ay para sa mga ano natin, sa mga may problema. No? Na ang tanong, na-publish ito ng 1999. Medyo matagal na. Pero relevant pa din. Ang tanong, nasaan ang araw? Matagal ko nang inasahan ang pagsikat ng araw. Matagal ko nang inasam-asam ang paglaho ng dilim. Ngunit bakit ganito ang buhay? Bakit ganito ang damdamin? Ang puso ay nagtatanong, ang diwa ay nagtataka, nasaan ang araw? Ang araw pala ay nasa puso, ang araw pala ay nasa kaluluwa ng balang. Kung ang puso ay punong-puno ng pagmamahal, hindi na kailangan tanungin pa, nasaan ang araw? Kung ang kaluluwa ay puno ng katotohanan, hindi na kailangan itanong pa, nasaan ang araw? Sa isip, sa salita at sa gawa, nakapaloob ang araw. Kailanman ay walang kadiliman. Sa tuwa, katotohanan at pagmamahalan. Salamat sa poong may kapal, may kasagutan na ang aking tanong, nasaan ang araw? Yung isa naman ay talagang pang komunidad. Ito yung Unless Someone Cares. Ma'am, ginawa mo lahat dyan? Oo, noong 1999 ito na-published. I don't think nakalibro naman yan, ano ma'am? Nasa libro. Okay po. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just, and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. And today that someone is, of course, Penny Codemus na matagal nang tatrabaho, naglilingkod para sa kabutihan ng mga mamamayan, lalo na yung mga nag-abroad dahil siya ay kakampi matagal na ng mga taong umalis, bumalik, at kung may problema, handa siyang tumulong. Dahil sa kanyang tagline, kung may kakampi, kung may naapi, may kakampi. Alam mo, Ma'am Cora, ang dami natutuwa sa mga tula mo, no? Ang galing mo, dapat pala poet. Poetry. Hindi naman. Inspiration yun, hindi ka naman basta makakasulat pag yes, lang naisip. Naisip mo yung pag na-remember people, no? Na nagdaan sa kahirapan. Well, siguro ang history ko, nagdaan sa kahirapan. Nakita mo na, at sa poem na yun, naka yung kailangan sa Diyos, umano ka sa Diyos. Tapos yung isa naman, unless someone cares, dapat we care for the country kasi sa bayan naman. Yung isa, more sa Diyos, yung isa sa bayan. Natutuwa nga ako, Ma'am Cora, dahil yung ibang mga station na malalaki, binaligtad lang eh. May kakampi ka kapag ikaw yung naaapi. Sabi ko, amin yun na. Amin yun na, di ba? Tapos hindi, oo. Parang nag-i-interview, sabi niya, kahit sa ibang mundo, tagline niya ng ABS-CBN, di ba? Parang kinokopya ng, si Morley Alinio. Pinapakinggan ko yung kanyang
ang kanyang mga interview kasi nakakatuwa siya mag-interview eh. Mm-mm. Kasi Parang tayo din naman. Ikaw talaga. Oo, di ba? Sabi, kaya nga hindi ka na, kaya nga pagka Tuesday na talaga, pinipilit talaga na maging ikaw eh. Di ba? Dahil inaabangan din ikaw ng mga tao. Hello po, Miss Bell. Hello. Yan. At syempre, Jun Anzures at sa lahat ng mga nanonood sa atin dito mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, yung mga taga Baguio. At saka yung taga Bicol, Ma'am Cora, ayan, nanonood sa atin. At yung mga taga yes. sa Middle East, Ito, yan. merong may picture. Sino to, be? Ito isa. Si Miguel General, ano pangalan to? Mamaya pa yan. Uy, huwag mo tanggapin, mamaya pa siya. Okay. So, Ma'am Cora, ayan, ano yan, Brigadier General yan, mamaya pa yan. Wag mo Parang Major General, di ba? Apo, Major General po yan ng Armed Forces. Okay, Ma'am Cora, may mga gusto ko pa bang sabihin sa atin bago tayo magtapos sa ating Wala na, programa? dahil, palagay ko, mahaba na yung ating oras. Naniniwala ako na yung may problema, yung mga natulungan, dapat may feedback tayo, ano na nangyari. Kasi, hindi naman sapat na natulungan, pero wala na tayong development. Kaya mahalaga na may feedback tayo sa kanila, yung mga natulungan, at yung mga humingi ng tulong para matulungan natin. Ano na nangyari sa kanila, ano po. So, maraming salamat, Ma'am Cora. Siguro nasa iyo yung pagkakataon, lagi nating hinihintayan ng mga sinasabi mo, yung mga sayings mo na, Ma'am Cora. Sige, basta katulad ng sabi ni Fena, kung may naapi, may kakampi. Pero wag tayong papi. Lakasan natin ang loob natin na tumayo tayo sa ating sarili. Kasi kaya tayo naapi, pumapayag tayong maapi. Yes. Huwag tayong pumayag na maapi. Taas noo kahit kanino. Dahil may magagawa tayo para lutusin ang ating mga problema. Okay? Okay, maraming salamat. Ito po yung Lingkod Feli Olemus. Yes po. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin. Marami po salamat at standby lang po kayo sa susunod nating programa, Chinoy Public Service. At syempre salamat po. See you Tuesday ulit. Maraming salamat. Thank you.